13th month pay cut-off. May ganun pala. Gusto mo malaman? Tara, discuss natin. Good day mga kasweldo. On our previous video, sinabi doon na ang computation ng 13th month ay coverage for the whole year. Pero sinabi rin na dapat i-release ang 13th month before December 25. So paano mako-compute yung buong year before December 25? Diyan papasok yung 13th month pay cut-off. So tara, discuss natin yung detail. Meron tayo ditong nireading Excel para i-simulate natin yung 13th month pay cut-off. So bago tayo mag-start sa simulation natin, please like and subscribe na lang sa channel natin para ma-update pa kayo sa 13th month pay series na hinahanda namin. Okay? Discuss muna natin kung anong ina-expect natin dito sa Excel. So una, dito sa pinaka-top, nilagay lang natin yung monthly rate ni employee. Tapos meron tayong column ng month and period. Ito yung mga payrolls ni employee sa company. Okay, so kung makikita natin, meron tong January 1st and January 2nd period. Merong iba't ibang number of payrolls per month yung mga employees. So sa scenario natin, ang i-simulate na lang natin ay yung pinaka-common na number of payrolls per month ng isang employee, which is yung quincenas katapusan na tinatawag natin, di ba? So 2 beses sa isang buwan. Meron tong data from January 1st hanggang December 2nd period. Okay? And then, ang next column natin ay yung basic. So sa basic, hindi na natin pinakomplicate. I-assume na lang natin na perfect attendance si employee. Kaya ang naging basic salary natin for every payroll ay yung monthly rate niya over 2 lang. Okay? So, start na tayo sa pag-compute ng 13th month. Ang sabi sa 13th month, ang formula niya ay total basic over 12. Yan. And dapat na ma-release siya before December 25. Yan. So, punta tayo dito sa December. So, pinaka-common na schedule ng release ng 13th month pay ay between December 1st and December 2nd period. Yan. Okay? So, kung makita natin na hindi pa nakakatanggap ng December 2nd period si employee, pero kailangan na natin mag-compute ng 13th month. Yan. So, try natin i-compute ngayon yung 13th month ni employee. Okay? So, ang expected natin kapag perfect yung attendance ni employee, ibig sabihin, wala siyang absent, wala siyang tardy, wala siyang half day, wala siyang undertime deductions, and wala rin siyang unpaid leaves. Kapag dinivide natin yung buong basic salary niya, ang equivalent nun ay yung monthly rate lang din ni employee. Yan. Kaya siya tinawag na 13th month. So, try natin i-simulate ngayon kung ano ba yung magiging result. So, ang gawin ko lang, sum ko lang, basic niya, total basic niya from January 1st. Yan. And i-divide natin by 12. Yan. So, nakita natin na kulang yung 13th month na marireceive ni employee. Kasi nga, wala pa yung December 2nd period. So, to verify, i-try muna natin na i-consider yung December 2nd period para lang ma-check natin kung same ba ng monthly rate niya yung mako-compute natin. Okay? So, for example, copy ko lang to, paste ko dito, then dito na lang sa baba. Tapos, isum ko uli lahat ng basic earnings niya over 12. So, nakita natin na kapag kompleto yung from January 1st hanggang December 2nd period, tama nga naman na same yung mako-compute na 13th month ni employee and yung monthly rate niya. Pero again, dito sa schedule ng 13th month pay release natin, hindi pa nga nangyayari yung December 2nd period. So ano ba ginagawa ng mga companies para tama yung mako-compute nilang 13th month ni employees? So ang gagawin lang ni company, instead na January 1st yung start ng 13th month pay cut-off, iuurong lang nila yon hanggang previous year. So December, previous year, 2nd period. Yan. So ganito yung magiging itsura ng cut-off sa 13th month. Ngayon, pag kinompute na natin to, sum uli natin, over 12. Yan. So, nakuha na natin yung expected amount ng 13th month. So, ang tanong, anong mangyayari dito sa December 2nd period ng current year? Obviously, yan ang magiging cut-off naman for the next year's 13th month pay. Okay? Now, meron namang mga companies na hindi lang isang period yung pag-adjust nila ng cut-off ng 13th month. Meron namang gumagawa ng isang buwan or dalawang cut-off yung inuurong nila. So, paano ba yun?
Basically, magi-start sila ng cut-off ng December first period ng previous year. Okay? Tapos, ang end of 13th-month pay cut-off nila ay hindi na December 1st, kundi November 2nd. Yan. Tapos, update lang natin yung formula again. December 1st hanggang November 2nd period. Okay? Then, over 12. Yan. So, naka-compute pa rin natin ng tama yung 13th-month pay ni employee. So, ganun lang kasimple yung tinutukoy nating 13th-month pay cut-off. Kung may iba pa kayong katanungan related sa 13th-month pay, paki-comment lang sa video na to and iipunin namin yan at magkakaroon kami ng special video for Q&A with regards to 13th month. So, expect namin yung mga tanong nyo guys ha. So, yun nga mga kasweldo, nalaman na natin kung ano ba yung purpose ng 13th month pay cut-off. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung 13th month pay cut-off nyo, maganda itanong nyo na lang to sa inyong HR department. So, stay tuned for our next video of our 13th month pay series.